kasi doon sa report o desisyon ng Committee on Justice ay yung una, niresolve nila that the impeachment complaint is sufficient in form. Sabi doon, ibig sabihin, merong verification, yung pag-draft ng complaint ay ayon doon sa on its face ay sufficiente in form. Yung niresolve nila na pangalawa ay yung ebidensya ba, yung charges ba ay sufficiente o tama ba para maiko-consider na impeachable offense. Yun yung dinitermina ng Committee on Justice para i-resolve yung pagka-substantive ng impeachment complaint. At sabi ng Committee on Justice, hindi sufficiente. Kaya na-dismiss nga yung impeachment complaint na yon. Oo, binabanggit po, attorney, ng isa po sa mga complainant po dito, isang mababatas po na talagang doon pa lamang gusto na po nga patayin po talaga ang impeachment complaint na attorney, because we see it na it's a number game para po dito. Pinahirap din ayon sa decision ng Supreme Court tungkol sa pag-initiate ng impeachment complaint, yung parang mga sinaunang stage. Remember, yung pag-initiate ng impeachment proceedings, pag na ihain, na-endorse ng congressman, tapos hindi ito ni-refer kaagad sa agenda within 10 calendar days, deemed archived, deemed submitted, 1 year ban. Kung niresolve ba ng Committee on Justice after na-endorse ng congressman at saka tama naman yung complaint, tapos hindi ni-resolve ng Committee on Justice at nag-adjourn sinidie yung Committee on Justice, deemed dismissed, archived, parang meron ulit yung 1-year ban dahil doon. Pag merong complaint na naihain na diretsyo sa Committee on Justice at nililitis yun, tapos merong 1/3 ng House of Representatives ang nagboto for the impeachment complaint at i-transmit sa Articles of Incorporation, hindi rin yun pwede dahil meron ng nililitis na complaint sa Committee on Justice. Kaya napakahirap talagang mag-initiate ng impeachment complaint pag nandun pa sa House of Representatives. Yun ang nangyayari doon. So even if there is this dismissal, halimbawa sa Committee on Justice, tapos may diretsyo na ihahain sa House of Representatives na plenary na buong naka-secure na sila ng 1/3, wala pa rin mangyayari doon. Talagang magkaka-problema at madidismiss yun or ayon sa Supreme Court decision, hindi yun uubra dahil meron ng nililitis o dinidetermina, nire-resolve ng impeachment ng Committee on Justice yung ibang impeachment complaint. Napakahirap yun ang pag-initiate ng impeachment complaint na mag-umpisa sa House of Representatives. Attorney, ito yung bagay po na hindi po rin nakita noong ipinasa po ng plenaryo yung po impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte noong last year po. Kung kaya't yan po ba yung tatawag pati ng mga due process na dapat daanan? At ito nga nakita po natin, nagkaroon po ng mga pagtalakay sa Committee on Justice sa House. And the other way around, ito kasi meron namang final po kay VP Sara na ito rin po makikita po natin, attorney. Yung sa kanya noon last year, di ba, merong 3 na complaint laban sa kanya. Ang pagka-remember ko doon, hindi ni-refer sa Committee on Justice na archive, parang deemed dismissed, parang kinonsider yun na sinaunang mga impeachment complaint, kaya hindi pwede yung pang-apat na impeachment complaint na
naging tagumpay at yun mismo yung itrinansmit bilang articles of impeachment sa Senado. Yun yung nangyari. Kaya nga pinag-uusapan natin to. Klinaro ng Supreme Court yung mga yan. Kasi noong mga sinaunang mga decisions na nung panahon na impeach din si Ombudsman Merceditas Gutierrez o si Supreme Court Chief Justice Hilario Davide, na yung Francisco versus Comelec yun, na klinaro yung paano ma-initiate yung impeachment complaint. Kasi noon nga parang si Attorney Oliver Lozano, pag may mga may ugong-ugong na i-impeach na si Gloria, nandiyan na si Oliver Lozano noon Attorney Oliver Lozano na maghahain kaagad ng impeachment complaint para mabakunahan ng isang taon. Yes. Tapos klinaro noon.